Blessed Sunday, everyone. It's Ria Gallardo Vlog. Now I'm on the way to Quiapo to attend Mass, live Mass for today. And i-share ko na naman po sa inyo ang kaganapan ngayong araw. At dito nga lang po yan sa Quiapo Church. And nandito na nga po tayo sa Quiapo Church, kaya samahan niyo po ako sa live Mass na ito. Maraming salamat po. Sa araw po ito, ating pinagliliwang at pinapahalagahan ang mga bata sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Santo Niño. Alam niyo po, binabalikan ko po yung karanasan ko bilang isang bata. At tandaan ko po, walang bata na umuuwi ng bahay na mabango. Lahat ng mga bata, kapag uwi ng bahay, amoy pawis. At hindi lang po amoy pawis. Makikita niyo po, bunga ng kanilang paglalaro, may kwintas sa liig. Yung po yung makapal na libag dahil sa kanyang ginawa. Minsan hindi lang po isang libag, kundi 3 kwintas ang nakaguhit sa liig dahil talagang i-enjoy niya ang kanyang paglalaro. Kaya naman, ngayon, parang kakaiba naman po eh. Makita niyo po yung bata ng unang panahon, gala ng gala, alis ng alis, babalik po yan kapag kakain na. Pero ramdam mo ang presensya ng bata. Ngayon naman po, ang mga bata hindi kumaalis, hindi gumagala, hindi naglalaboy. Makikita niyo lang po sila, nandun nakaupo lang lagi doon sa sopa. O kaya nasa isang sulok, hawak ang cellphone. Hindi na pinapawisan, hindi na mabaho, at lalong hindi nililibag. Pero kapag tinignan niyo po, halos hindi mo maramdaman ang presensya ng bata sa bahay natin. Nakikita ka, pero hindi ka pinapansin. Naririnig ka, pero hindi ka naririnig. Tayo noong unang panahon, stick lang ang katapat natin. Matulog ka, matulog ka. Ngayon, hindi na. Lagot na yung alang-alang mo, hindi ka pa pinakikinggan ng mga bata. Iniisip ko kung ano po yung pagkukulang natin. Nung bata tayo, we need to work for the reward. Kailangan kong magbunot, kailangan kong magsagot para bigyan ako. Ngayon, hindi ko nga gumagawa yung bata ng isang bagay, nire-reward na natin. Anak, sa iyo itong cellphone. Bakit? Ang sabi natin, because we love our children. Pero lagi po natin tandaan, ang pagmamahal po ay laging may kaakibat na responsibilidad. Therefore, when you love the person, it comes with responsibility. Ituro natin sa kanila ang nararapat. Ano po yung pwede nating panghawakan para mas lalo natin mag-value ang pagkakaroon ng pagkakataong hubugin ang mga bata. Mga kapatid, 3 punto lamang po ang nais ko pong ibahagi. Una, ibang medyo, 2, ang negasyon, 3, ang hamon nito. First point, the gospel, hamon kay San Marco. Ang Pilipinas lamang po ang pinagkalooban ng natatayong pagkakataon upang ipagdiwang ang Santo Niño. Dahil sa kadahilanan na napakadapit ng puso natin sa Santo Niño. Kaya naman, binigyan tayo ng pagkakataon ipagpugay ang selebrasyon na ito. Ngunit sa kabila po nito, sinasalamin lamang po ito ng ating pananampalataya na nagsasabi po sa atin, kailangan maging tulad ka ng isang bata na ikaw ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi po tayo nag-uusap about yung pagiging childish. Kasi hindi po ito binibigyan ng diin ng Ebanghelyo, kundi ang binibigyan ng diin ng Ebanghelyo ay ang tinatawag natin pagiging childlike. Tulad ng isang bata, mapagmahal,
nandoon ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili, pagtitiwala sa mga taong nagmamahal sa kanya. At sa Ebanghelyo, malinaw na sinasabi po sa atin, ang sino mang magmahal sa isang bata ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa paghahari ng Diyos. At ito ang puso ng Ebanghelyo. Ikalawang punto, alam mo po mga kapatid, yung pong selebrasyon po natin sa Santo Niño, lalo na sa Cebu, ang tawag po nila rito ay Batu Balani. Kapag in-English po natin ang Batu Balani, ibig sabihin, magnet. Ang Senyor Santo Niño ay parang isang magnet na hinihila ka, tulad ng isang bata na mayroong Batu Balani. Minamahal mo ang bata. Umiiyak po yan, lalapitan mo ka. Bakit? Kasi nandun yung Batu Balani, nandun yung pag-ibig na taglay-taglay. Pero sa isang banda, pinakikita po sa atin na ang paghugot at pagpapanday sa mga bata ay isang responsibilidad natin. Kaya naman, marapat lamang kung buksan natin ang ating pananampalataya nang sa gayon, ang lahat ng ibibigay natin sa bata ay maging karapat dapat. Mga kapatid, ang ating pong pagtingin sa mga bata ay dapat maging pagtingin din natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ituturo natin ang nararapat sa kanila. Bakit po? Kasi ito kaya mong ginagawa po ito. Ang puso ng bata, ang kamalayan ng bata ay wala pa. Naroon ang pagkakataon para po tayo pumasok sa kanilang puso, pumasok sa kanilang isipan at ipakita kung ano ang tama, kung ano ang nararapat at kung ano ang makadiyos. Ito po ang diwa na sinasabi sa atin. Kapag ating pong binalikan at kinilala at tinignan ng mga bata, meron po siyang mga katanungan. Unang katangian ng isang bata, makikita po natin ang humility. Pero sandali lang, para sa mga matatanda, parang ang hirap ng maging humble. Bakit? Ang tendency nga po natin, itaas natin ang ating sarili, nang kilalanin tayo ng lahat. But the gospel is inviting us, hindi ito. Kundi ang sinasabi sa atin, maging mababa ka. Nang sa gayon, salaminin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kapag ikaw po ay humble, meron ka pong innocent heart. Ano siyang bata, mababa. Bakit? Kasi lagi po siyang inosente sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso. Kaya naman bilang mananampalataya, tayo ay inaanyayahan maging mababa, maging inosente sa mata ng Diyos, nang sa gayon mamulat tayo sa kung ano ang kalooban niya sa atin. Kadalasan po tayong mga matatanda, ang ginagawa natin, lagi natin sinasabi kung ano gusto natin. Pero hindi po ito ang ating misyon. Ang misyon natin, ituro sa mga bata, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Ikalawa, ang bata po ay hindi lang humble, obedient din po siya. Bakit po naging madali po sa isang bata ang pagiging obedient? Kasi meron siyang sense of wonder. Tayo pong mga matatanda, alam ko na yan bahala na kayo, hindi ako susunod yan. Pero sa mga bata, immediately sumusunod sila. Bakit? Kasi nakikita po nila at naaliw sila sa pwede pang mangyari. Sense of wonder. Maraming nangyayari sa buhay po natin. Pinagmumukha ng Diyos sa atin. Nagpoong Nazareno. At ngayon, ito ngayon ang binubuksan sa atin. Nang makita natin sa mata ng ating pananampalataya kung ano ang niloloob ng Diyos para sa atin. Sense of wonder. Ikatlo, alam mo ba mga kapatid, hindi lang po siya humble, hindi lang siya obedient, kundi ang bata ay trustful, mapagtiwala. Bakit gano'n ang bata ang dali-dali magtiwala? Saan siya umuhugot? Because a child based his trust sa pagmamahal na mayroon siya.
at sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Kaya ngayon sa ating mga relationship, ang ginagawa natin, hindi na pagmamahal eh. Kung ano ang mabe-benefit ko sa iyo, pero ang sinasabi ng Ebanghelyo, lahat ng pakikipag-ugnayan ay dapat mabatay sa pag-ibig na nararamdaman mo mula sa karanasan mo, sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya kayo narito dahil naranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kayo'y nagpapasalamat at nagtitiwala dahil alam niyo sa takdang panahon, God will listen to your prayers. Mga kapatid, ito po ang katangian ng mga bata. Ikatlong punto, alam niyo po, iniisip ko po kung ano po ang pwede po natin paghugutan para magkaroon tayo ng kaalaman at dahilan para ipagdiwang natin ang Santo Niño. Ibabalik ko po kayo ng konti sa kasaysayan. In 1521, dumating po ang pananampalataya dala-dala ng mga Espanyol. At ito po ay inilarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ni Magellan ng Santo Niño kay Raha Humabon at Raha Juana. At magmula po nun, pinagtibay ng Santo Niño ang diwa at ang tinatawag na kapayapaang taglay-taglay nito. Sa ikalawang bagay, matapos po ang pagbibigay ng Santo Niño, ginawa po ang kauna-unahang misa at kung di po ako nagkakalimali, March 31, 1521. Dito, mas lalong pinagtibay ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa at higit sa lahat ang ating pananampalataya, the covenant of God, ang tipan ng Diyos. Ikatlo, matapos ang pagdiwang ng misa at tanggap ang Santo Niño, 3,000 natives ang tumanggap ng pananampalataya sa pamamagitan ng sakramento ng binyahan. Kapag tinignan po natin ang tatlong bagay na kaganapan sa kasaysayan natin ating bansa, ito po ay binubuo lamang ng iisang bagay. Yan po ay ang pasasalamat. Gratitude. Every time pinakikita po natin ang pag-ibig natin sa Santo Niño, sa Poong Nazareno, tayo po ay nagpapahayag ng pananampalataya. Ang sino mang taong walang kakayanan balikan ang kanyang nakalipa at ang katapatan ng Diyos sa kanya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman sa araw po ito, hayaan po natin umalinaw-naw ang ating pasasalamat sa Diyos dahil binagay sa atin ang ating pananampalataya, maninindigan tayo, magmamahal tayo, at papandayin natin ang mga bata sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa ating tahanan, nang tayo ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Sa iyo po lahat, Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Magsigayo na po ang lahat. At patuloy na nilalangin at sabay tayo magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya Palataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, ang nating lahat.
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinagpanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. At sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kasamahan ng mga banal, sa pagpapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humilag sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo na nagkaroon ng espiritu ng kalulungan at pag-unawa ating tutugon. Panginoon, dinggin mong panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo at ibang pinuno ng simbahan, patuloy na kami ng panindigan ang pagiging sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga mararita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa panghalakal at industriya sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos sa pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban na gagabay at magkakalinga sa vida. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, daligdan nawa natin ang mga pagkamakasarili at pagmamalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy na maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaya. Ningin namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Pagsigo mo na po ang lahat. Kamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating karanggabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin ang kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain. Ang kinamtang ng kapatawaran ay pakinabangan namin sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Sa rin. Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa At Panginoon. salamatan natin ang Panginoong nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat ay tao ay aming pasalamatan. Sa umagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalan sa iyo noon ay kanyang pinipisan muli sa iyo ngayon. Upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan.
Kaya kahit sa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nangalayan ng Kabangalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu, dahil mo ba na ng mga kalugdan ko upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong sa Kristo. Bago siya pinatilisan ko sa loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya niyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin mo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ganun din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ilang kalis sa ating dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang ating dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Thank you po. Magsilayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagamatay, muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakalong namin kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat ko kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at tuloy Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingatin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Diose na aming Obispo, tanang kaparian, mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mapubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Father Oka Ante, tawa ko sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawa mo, pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang umas. Kaya sana mahal na rin Maria na ng Diyos, kanyang kabiyak sa pusong si Jose at ang mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdurong naman namin papupuri sa nararanal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kagabigo ng nagdadaling na utos sa puri ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami sa lahat ng sama, pagdarba ng kapayapaan araw-araw, bigyan sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng kalapagligtas namin sa Yesu Cristo.
sapagkat sapagkat ikaw ikaw ang ang kaharian, kaharian, at ang at ang kapangyarihan, kapangyarihan, at ang at ang kapurihan, kapurihan, magpakailanman. magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa iyo. Ang ating kapayapaan ang ibinibigay sa iyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalabang kami ng kapayapaan, pag-aalsa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagad po tayo ng amen. Pagkasabi po ng paryo na Ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bili bago mali sa harapan ng paryo ng Ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kilala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Pangis kasi wala. Ayun, nakikita mo yung ilaw. Wala ko si Kuya. Wala na. Nagalaw kasi tayo. Sa simbahan ka, di ba? Kwento mo yun na. Ate nga. Pwede na. Ah, may ano? Aba.
Pero mas maganda kung papakita. Alin natin lang. Alin lang natin. Ano mo may 500? Hindi. Soldier. Charo. Dapat mabalik. Papasok ko sa Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa mga live mass natin dito sa Quiapo Church. At yan, dahil tapos na po ang pagmamasbas, maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to see you again to my next vlog. God bless us. Pasok na yan eh.